Kung maalala mo ay noong November 11, 2025 ay hiningan po ng humingi po ng memo baga nire-require po ng pinare-require po ang mga partido ng Supreme Court na mag-submit ng memorandum at noong Enero 5, kung hindi ako nagkakamali, attorney, ay nakapag-file na po kayo na tinugunan niyo po itong utos ng korte. Ano ho ba ang nilalaman po nitong memo, attorney, para sa kaalaman ng ating mga kababayan muna? Tama yun, Jade. So, noong Enero 5, January 5, last Monday, nakapag-file na po tayo ng memorandum para doon sa petitions for habeas corpus para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang linalaman po ng memorandum, ang memorandum po ay isang pleading na pina-file sa korte para i-summarize lahat ng relevant facts, issues at arguments na sumusuporta sa kaso mo. So, particular dito sa kasong ito, bukod dun sa summary ng mga facts and issues, naglista yung Supreme Court dun sa resolution niya noong November 11 kung anong dapat na talakayin ng bawat partido sa memorandum. At particular ang pinaka-bago ditong issue na gustong talakayin ng Supreme Court ay kung dapat ba daw na mag-exercise ang Supreme Court ng judicial restraint or dapat bang hindi magdesisyon ang Korte Suprema sa kasong ito dahil may ongoing proceedings nga sa ICC. So ang sinabi natin dito, Korte Suprema, hindi kayo dapat magpigil or hindi kayo dapat hindi mag-desisyon dito sa kasong ito dahil unang-una, sabi ng konstitusyon, ang kapangyarihan ng hudikatura, hindi lang ito kapangyarihan kundi tungkulin ng Korte Suprema na magdesisyon at proteksyonan ang mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon sa mga kasong katulad nito na may matinding paglabag sa karapatang pantao at sa due process para kay Pangulong Duterte. Tapos pangalawa, bakit naman yung Korte Suprema magpipigil na magdesisyon sa kasong ito na wala namang jurisdiction yung ICC. So pinaliwanag natin dito na unang-una, marahil tayo man ay naging miyembro ng Rome Statute at nagbigay ng jurisdiction sa ICC nung tayo ay miyembro pa ng Rome Statute, nag-withdraw na po tayo sa Rome Statute at naging epektibo yung withdrawal nung March 2019 pa lang. At ayon mismo sa Rome Statute, para magkaroon ng jurisdiction ang ICC, dapat ay pinahintulutan nila ang isang investigation bago mag-March 2019. Pero ang nangyari po dito, yung investigation laban kay Pangulong Duterte at patungkol sa mga nangyari sa Pilipinas, inauthorize lang po ng ICC noong 2021 na. So ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ang ICC sa mga panahon na yon para mag-assume ng jurisdiction sa kasong ito. At syempre, ang alam na ng mga Pilipino is syempre meron tayong working and healthy legal system sa bansa. So hindi dahil doon sa principle of complementarity, which is nangangahulugan na ang ICC meron lang siyang jurisdiction kung unwilling or unable ang Pilipinas na mag-assume ng jurisdiction, tsaka lang siya papasok. So sinasabi natin sa ating memorandum, meron tayong kakayahan at kung merong ebidensya, kaya nating litisin si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So walang jurisdiction ng ICC.
Opo. So yun ang mga kasama sa mga binanggit natin sa memorandum. Hinihikayat natin yung Korte Suprema na desisyonan yung petitions for habeas corpus dahil sa totoo lang, sila lang ang makakapigil nito, wala nang iba. Sila lang ang binigyan ng konstitusyon ng kapangyarihan na itama ang maling ginawa ng ehekutibo. So inaasahan natin na a-action sila dito sa mga petisyon. Opo, linawin ko lang, attorney, hindi lamang kayo ang hiningan po ng memo ng Supreme Court, kundi yung iba pang partido. Tama ho ba? Tama. Pati yung ibang petitioners na kasama na si Acting Mayor Baste Duterte, pati si Congressman Paulo Duterte, at nag-file na rin ng memorandum ang Office of the Solicitor General para naman sa respondents. Opo. Pero ito ho ba, itong paghingi ng memo ng Supreme Court sa bilang panig ay welcome development ho ba ito? Advantage ho ba ito sa inyo, attorney? Sa kampo po ninyo? Yes, kung natatandaan nyo, nag-file tayo noong November ng isang urgent motion to resolve para nga tumakbo itong kaso kasi at that time, 8 buwan na ang lumilipas na walang action ng Supreme Court doon sa petitions for habeas corpus. So pagka-file natin doon, siguro mga isang linggo or 2 linggo pagkatapos noon, linabas itong resolution na to na nagpapasubmit ng memorandum. Sa aming mga abogado, pagka kasi inutusan ka ng korte na mag-submit ng memorandum, ibig sabihin malapit na siyang mag-desisyon. So welcome development to in that sense na mukhang malapit na magdesisyon ng Supreme Court dahil hiningi niya na yung memorandum sa mga partido. Opo, opo. Ano ho yung proseso kaya dyan sa Korte Suprema, attorney, hinggil nga po dito sa pagdinig ng memo ninyo, itong petition po ninyo, at sa tingin mo, ilang araw ang tatagal bago sila magdesisyon o maglalabas po ng desisyon hinggil po dito sa inyo pong petition? Normally, pagka nag-submit ng memorandum, yun na yung huling hakbang ng mga partido. Pag-aaralan na lang ito ng korte, tapos magdidesisyon na ito base doon sa mga memorandum. Hindi natin masabi kung gaano pa katagal bago maglabas ng desisyon ng Supreme Court, pero ang inaasahan natin, sana sa lalong madaling panahon dahil katulad nga ng nabanggit ko noon, habang tumatagal, dumadami yung mga consequences na hindi maganda. Like katulad na rin nung paglala ng kalusugan ni Pangulong Duterte sa ICC. Tapos yung patuloy na parang nagiging reward yung ginawa ng mga respondents kay Pangulong Duterte sa kanya nung sa pagdala sa kanya sa ICC ng walang due process. At syempre, hanggat hindi lumalabas yung Supreme Court at nagdedesisyon dito sa kasong ito, pwede nilang ulitin ito sa ibang tao katulad ni Senator Bato de la Rosa. Opo. So sana sa lalong madaling panahon ay magdesisyon na yung Supreme Court. At kung sakali mang papabor ang desisyon po ng Supreme Court sa kampo po ninyo, ano ho yung posibleng susunod na mangyari? Ang hiningi po natin sa Supreme Court ay for the Supreme Court to direct the respondents, which in this case is yung executive branch of government, to take all available steps to facilitate the return of former President Duterte. So ano pong ibig sabihin yan? Talaga pong sinadya po natin na hindi specific. Hindi natin hinihingi sa Supreme Court na bigyan ng specific na kautusan ang executive branch kung paano niya maipapabalik si Pangulong Duterte dito.
binibigyan natin ng yung ehekutibo ng malawak na scope para gawin ang lahat ng makakaya nito para mapabalik si Pangulong Duterte. So iniiwan natin sa executive kung paano niya susundin yung utos ng Supreme Court na mapabalik si Pangulong Duterte. Kaya ganyan yan, kaya sadyang flexible yung hinihingi nating prayer is unang-una, ang executive kasi, ang presidente ng Pilipinas, siya ang chief foreign architect or chief architect ng foreign relations ng bansa. So ibig sabihin meron siyang mga prerogatives at discretion sa usaping foreign affairs. So binibigyan natin siya ng ginagalang natin yung prerogatives niya sa larangan na yan. Pero papaano? So sila na ang bahala. Basta ang importante is gawin nila ang lahat ng makakaya nila para mapabalik si Pangulong Duterte. Papaano po, attorney, kung sasabihin po ng ehekutibo na wala na pong silang kapangyarihan na kunin na si dating Pangulong Duterte sa ICC dahil nandoon na nga sa ICC at nasa kanilang jurisdiction na? Kasama na yan dun sa mga napag-usapan natin sa memorandum. At ang pinakasagot natin dyan is one, meron tayong jurisprudence na nakalap at presenta sa Supreme Court na nagsasabing dahil sila ang responsable sa problema na yan, dapat sila din ang makaisip ng paraan. At number two, hindi nangangahulugan na wala na sa kustodiyan nila si Pangulong Duterte. Ibig sabihin ay madidismiss na lang yung habeas corpus petitions. Kasi yun nga, kapag gano'n ang ruling ng korte, ang ibig sabihin yan, uunahan mo lang yung Korte Suprema or yung Philippine Court, uunahan mo lang para itapon ng isang tao sa labas ng jurisdiction niya para mapawalang bisa yung habeas corpus at ang kapangyarihan ng korte. So, sabi ng Supreme Court natin at even ng US Supreme Court, hindi pwede yan. Hindi ito unahan, 'di ba? Ang importante dito kung ano yung tama, ano yung naayon sa batas. So, doon sa US case na pinakita natin sa Supreme Court, yung Nguyen versus Abrego Garcia, nautusan yung US government noon to facilitate the return of El Salvador national na pinatapon naman ng US government sa El Salvador. Yun din ang hinihingi natin dito. Tapos doon naman sa isang kaso, yung Villavicencio versus Lucban, ang sinabi ng Supreme Court natin doon is it doesn't matter kung nasaan na yung detainee. Ang mahalaga is as long as yung respondents ay within the jurisdiction ng Supreme Court, kaya niyang utusan ang respondents para mapabalik kung sino mang dapat ipabalik. At kung hindi magampanan ng respondents yung utos sa kanya ng Supreme Court, ay pwede siyang makontempt. Tapos, Jade, yes, sir. Nakita naman natin na may kakayanan ang Philippine government. Diba? Napabalik nila si Congressman Arnie Teves kahit na meron siyang protection sa Timor-Leste court na reneject yung extradition request natin. Pero kahit na na-reject yung extradition request, nagawan nila ng paraan para mapabalik siya sa Pilipinas. So nakikita natin doon na if there's a will, there's a way, 'di ba? Kung gusto nila gawa ng paraan, magagawa nila ng paraan. So, yun ang inaasahan natin. Opo. Kasama ho ba sa mga inaasahan ninyong tugon ng Supreme Court ay idideklara nilang illegal yung pagpapadala kay dating Pangulong Duterte doon sa The Hague, sa ICC? At kung ganun man, ay possible ho ba may mapanagot din? Yun ang pangunahin nating hinihiling sa Supreme Court. Diba? Bago
bago siyempre mag-utos ang Supreme Court na pabalikin si Pangulong Duterte, siyempre kailangan meron munang ruling kung illegal nga ba yung nangyari sa kanya. So, yun ang isa sa mga hinihingi natin, hindi lang para mapabalik si Pangulong Duterte, hindi lang para hindi na maulit ito kay Senator Batoman or sa ibang tao, pero para din magsimula na yung pananagutan ng mga responsable para dito. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, kung sakali man na hindi po pabor yung desisyon ng Supreme Court sa panig po ninyo, may iba pa pong legal remedies ho ba na naiisip po kayo para dito, maliban po doon sa habeas corpus? Yes, attorney. Hello? Ala, yan po. Pakiulit na po, attorney. Naputol po kayo. Go ahead, sir. So, ang ibang legal remedy, syempre kung may unfavorable judgment is unang-una, syempre motion for reconsideration muna with the Supreme Court. Kung pati yun ay hindi pagbigyan ng Supreme Court, pwede naman pong umaasa, meron din pong si Attorney Kaufman sa ICC, patuloy pa rin naman siyang china-challenge pa rin doon sa ICC, yung jurisdiction ng ICC. At saka meron din po silang mga pagdinig doon tungkol sa fitness to stand trial ni PRRD. So meron pa pong ganon. Pero ang nakikita ko, isa pang nakikita ko po dito, kapag sinabi ng Korte Suprema natin na hindi na nila mauutusan ang Korte ang ehekutibo dahil may kapangyarihan ang ehekutibo na gawin ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kapag ganun ang ruling ng Supreme Court, sa akin, nangangahulugan din na ang susunod na administrasyon meron ding kapangyarihan na baliktarin ang sitwasyon. Diba? Kung sinabi ng Supreme Court, i-dismiss namin tong petitions for habeas corpus kasi nakita namin na merong kapangyarihan ang administrasyong Marcos na ipadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para humarap sa trial at anuman for crimes against humanity, then nangangahulugan na meron ding kapangyarihan ang susunod na administrasyon na bawiin ito. So yun ang nakikita natin dito kung hindi man pala rin dito sa petitions for habeas corpus.